This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Babaeng lumad nga bakwit kaniadto sa Haran compound sa Davao City, gireklamo ang usa ka pastor og sexual abuse. PBBM gipangunahan ang pag-abli sa pinakataas nga tulay sa Mindanao, ang Panguil Bay Bridge. Ug sakyanan nga nalambigi sa aksidente sa Cagayan de Oro City, giabandona sa driver. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Tubod, Lanao del Norte. Gibulgar sa usa ka babaeng lumad nga lakip kaniadto sa mga bakwit nga gimugna matud pa sa 8 grupo sa Tagum City ug UCCP Haran sa Davao City nga nakasinati matud pa siya og sexual abuse gikan sa pastor nga nagdumala kanila. Ang detalye sa eksklusibong report ni Argil Relator. Live, Argil. Sara, nahitabo matod pa kinini atong tuig 2018, diin 16 years old pa lang ang nagreklamong babae. Apan nasundan pa kini sa makadaghang higayon. Karon lang matod pa ni Patimaw ang nagreklamo tungod sa kahadlok sa bahad kaniya gikan sa gireklamong pastor. Siya si alias Lisa, 22 anyos na karon, ug lumad gikan sa Talaingod, Davao del Norte. Giyagyag niya sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang iyang kasinatian dihang anaa pa siya sa sabakan sa 8 kalihukan. Katong kuan sir 14 pa akong edad, nakauban ko sa ila. Ang tawag ato tak-in ra ko. Ya mga isa ra ko kabulan ato, pero wala ko kakuan ng operation, wala pa ko kaagi ana. Gikan sa pagkasudyante sa Salugpongan Tatano Igkanugon Community Learning Center Incorporated sa Talaingod, tuig 2018, dihang naabot matud pa siya sa bakwitan sa Barangay Madaom, Tagum City, aron upadayon sa pag-eskwela sa maong lugar. Dinhi na nagsugod nga ginahilabtan matud pa siya sa pipila ka higayon sa usa ka nagdumala kanila nga pastor. Nya dito nahitabo ang atong pagpangrep ni pastor sa ako si Pastor Edgar Ogal. Unya naaman pud ko'y kwarto dito. Kaya natingala ko kanang dulog man jud dito sa sulod ni kalit ra siya kuan. Ni kalit ra siya sulod dito sa ako Tapos sampung akong ba. Dihang mibalhin sila sa UCCP Haran sa Davao City, isip lakip sa mga bakwit ni adtong 2019. Dinhi nagpadayon matud pa nga ginahilabtan siya og sexual sa maong pastor. Ni anak man siya sir nga anak siya nga dili daw kung istorya, di daw nako siya isumbong kay kung musumbong daw ko mas naa daw siya ibuhaton nako maong wala ko ni kuan. Naghilom-hilom na pud ko ato. Nakalingkawas lang matud pa siya dihang gi-rescue na sila o gipapauli sa ilaha. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipanghimakak ni Pastor Ugal ang pasangil nga ginalugos niya si alias Lisa. Sumala niya, doon na sila'y relasyon ni alias Lisa. Dili siya tinuod nga na ay sexual sabay tawagan na siyempre tinuod nga nagkauyab ni pero dili yun ingon na kanang sexual nga unsa sexual nga giingon niya kay siyempre ang among gud ato ihusay man mi sa mga dato ato mga panahon na ihusay mi ba kanang kumbaga ninyoon ni. Nagkabulag matud pa sila pag-abot sa Haran tungod sa isyu sa laing karelasyon sa babae. Apan aminado ang pastor nga doon na matud pa'y nahitabo kanila, apan wala matud pa niya gipuwersa. Istorya na ko siya nga kung unsa man tong mga relasyon nato sana iba ingong kuhuman na so wala na tay connection with para sa tuwa. Kung na may mga something example mga sexual or ganang
pagkatalik, siyempre normal kayo yung tangkal niya, ginunyo man ta sa mga lumad. Andang mapasangat og formal nga kaso si alias Lisa batok sa pastor. Sara usa si Pastor Ugal sa Talaingod 18 gipasakaan og kasong child abuse sa korte tungod sa illegal matod pang pagtransport sa 14 ka mga batang lumad gikan sa Talaingod apan giabsuelto siya. Gibarugan sa nagreklamong babaeng lumad ang iyang salaysay aron matud pa nga wala nay laing mga babae nga mabiktima ingon man makasinati sa iyang giagian. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Pagsaka sa ihap sa mga transferred voters gikan sa usa ka munisipyo sa Misamis Oriental, gikabalak-an sa mga opisyales sa Villanueva, Misamis Oriental. Comelec Villanueva, mipaklaro nga igo lamang sila mudawat sa mga applicant voter subay sa ilang mandato. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tulo ka adlaw una matapos ang voter registration karong September 30, 2024. Ubay-ubay ang milinya sa Comelec office sa Villanueva, Misamis Oriental aron sa pagparehistro alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Kining si Reynalet Sabayan sayo nga milinya sa Comelec Villanueva office aron sa pagproseso sa iyang pag-transfer of residency gikan sa Mantikaw nganhi sa Villanueva, Misamis Oriental. 7 months naman ko diri nakapuyo. Press gid sir ka aron makabotar. Apan, adunay mga espekulasyon karon ang pipila ka mga opisyal sa lungsod nga adunay mga botante nga gikan matud pa sa laing munisipyo nga gipandala kuno sa ilang lugar aron iparehistro isip mga bagong botante. Kana ilang mga gibuhat dia nga ato ni kusbon kay inani lang permi walay kausaban ang atong nasod o atong lungsod. Ay permi timati do dandod lang. Sumala sa Comelec election officer sa Villanueva nga si Marian Capin nga dili nila makumpirma ang maong alegasyon. Apan aduna kunoy natala nga pagsaka sa ihap sa mga transferred voters sa ilang opisina. Sukad July hangtod September 26, 2024, nakatala na kuno sila og 1,118 ka mga transferred voters, samtang 531 lang ang new registrants ug 49 ang correction of data. Wala mi right sir katungod nga among investigate ang usa ka aplikante for as long as kompleto ang iyang documents nga gipresent sa amo siyang dawaton. Hinoon dugang sa opisyal nga kung adunay kadudahan nga mga voter applicants, mamahimo kunong magpadangat og reklamo ang usa ka individual aron ma-review ang voter application sa usa ka botante sa ilang quarterly election registration board hearing. Ang usa ka political party or any registered voter has the authority to file for a verified complaint to the office of the election officer. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Pinakataas nga sea crossing bridge sa Mindanao nga mokonekta sa probinsya sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental nga Panguil Bay Bridge gibuksan karong adlaw sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ani ang report. Pinaagi sa pagpakita sa marker ug ribbon cutting, timailhan nga hingpit ng giablihan sa publiko ang Panguil Bay Bridge nga gakonekta sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Ang tulay ang giilang pinakataas nga sea crossing bridge sa tibuok Mindanao. Aduna gitas-on nga 3.17 kilometers. Adunay two-lane traffic road kung asa kaya ang 62 tons ang capacity. Rason nga hantod 30 tons nga truck lamang ang tugutan nga mulabay sa mong tulay. Nasugdan ang konstruksyon ni atong February 2020. Moabot ngadto sa kapin 8 billion pesos ang budget sa mong tulay nga giingong state-of-the-art bridge nga gitukod gamit ang modernong Korean bridge technology. Sa mensahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isaysay ni ini ang iyang kalipay nga human ang pila ka tuig nga konstruksyon ni ini. A very important development building block for both the provinces and for the entire island of Mindanao. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Dakong pagpasalamat sab ang gipadayag sa duha ka mga gobernador sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental tungod sa maayong kaugmaon nga hatod sa tulay sa ilang mga lugar. Sa papamagitan po ng tulay na ito, mas uunlad po ang ating mga negosyo,
agrikultura, edukasyon, turismo, kalusugan, investment opportunities at iba pa. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of misamisnon magpuyong malinaon, malambuon o malipayon. Misamisnon living peacefully, progressively and happily. Dako sab ang kalipay ug oportunidad matud pa kini aron mas mapadali ang pagpalambo sa tubod sa Lanao del Norte alang kang Mayor Junicio Cabahog Jr. Definitely it would, because we have agriculture, ecotourism, we have this Panguil Bay in which we were able to harness products from our bay, and maybe in the future talagang maraming mangyayari. Matod ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga human sa inaugurasyon karong adlaw, plastaron usa sa DPWH ug mga LGU ang tulay para maagian na sa mga motorista. Ginatun-an sab sa DPWH ang posibleng pagpatuman sa toll fee sa tulay. Tingnan natin if it is there going to be a need actually na para masustain natin ang structural stability at saka yung maintenance ng bridge. I think parang tingnan natin kung if there will be consensus on how we are going to do it. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagdeklara sa Misamis Occidental isip insurgency-free province. Atong saro ng detalye niini sa report ni Efren Mamak nga manukad live sa Tangub City, Misamis Occidental. Efren. Sara, gikalipay sa tibuok probinsya nga sa katapusan, wala na presensya sa rebeldeng grupo sa Misamis Occidental nga kapin 5 kadekada nga problema sa probinsya. Karon na malaumon sila nga paspas na ang paglambo sa probinsya karong insurgency free na kini. Gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang formal nga deklarasyon nga insurgency free na ang Misamis Occidental. Gipahigayon kini sa Tangub City Global College Sports Complex sa Tangub City, Misamis Occidental. We're gathered here today to celebrate a historic occasion, one that also took time in the making, the declaration of Misamis Occidental as an insurgency-free province. We have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. Butang nga gikalipay gayud sa mga lumulupyo sa probinsya. Siyempre, happy. Kuan, daghan ang mga abot nga mga ayuda. Wala na may mga kuan sa mua, wala na may mga kanang bitaw na ay mga pareha sa una nga na ay mga NPA. Gibutyag sa presidente nga nagungtabang ang pagkabot sa insurgency-free status alang sa kalambuan sa ekonomiya, ilabi na sa turismo sa probinsya. Matod sa Philippine Army, ang pagdeklara nga insurgency-free province nakabase sa pagtinabangay nila kauban ang PNP ug ubang law enforcement agencies, LGU ug ubang stakeholders nga kabahin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sumala pa nga ang insurgency sa rehiyon nagsugod pa niadtong 1970s. Naiba po itong declaration natin ng insurgency free dahil zero talaga po ang NPA dito. Naubos natin to the last man yung lahat ng insurgents dito sa Misamis Occidental. So yung guerrilla front syndrome po, dismantled na po yon dahil wala na pong tao yon. At sinundan yun ng Western Mindanao Regional Party Committee na naubos din po yung tao nun. Kaya sigurado tayo na hindi na po makabangon itong dalawang NPA formation na ito dito sa Misamis Occidental. Dugang sa presidente nga ang rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno, padayon gyapon nga makadawat o ginabang sa gobyerno. Buot sab sa presidente nga mamahimong insurgency-free ang tibok nasod. I know that soon we will be able to declare the entire country, the entire republic as insurgency-free. Gipangunahan sab sa presidente ang pagpang-apod-apod o ginabang pinansyal nga tig 10,000 pesos sa
120 former rebels sa probinsya nga moabot sa 1.2 million pesos. Anaasab sa 10.1 million pesos nga tabang pinansyal alang sa improvement of socio-economic condition of the communities alang sa 37 associations kon 676 individuals sa Misamis Occidental. Doon sa gipaygayon nga distribution of financial assistance nga moabot sa 21.9 million pesos alang sa 5,000 tupad beneficiaries. Sara, giawag sab sa provincial government of Misamis Occidental ang katawan nga magtinabangay sab alang sa padayon nga pagkabot sa kalinaw dinhi sa probinsya. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. Kotse nga giingong nalampigit sa usa ka traffic accident sa Cagayan de Oro City ang gibiyaan sa driver niini. Kapulisan padayon nga ginapangita ang maong driver. Ani ang report. Pasado alas 4 sayo sa buntag adlawng Huwebes, nakadawat og tawag ang Agora Police Station sa Cagayan de Oro City nga adunay usa ka di maitsura nga kotse ang giabandona daplin sa dalan. Ang kotse gibilin kilid sa dalan duol sa karaang eastbound terminal sa Barangay Gusa sa syudad. Sumala sa PNP, ang maong kotse nalambigit matud pa sa usa ka traffic accident dayon gibilin sa maong lugar. Ang maong kotse kalit kuno mibangga sa usa ka tanker truck, rason nga hilabihang pagkaguba ang atubangang bahin niini. Duda sa otoridad, may sibat ang sakay sa maong kotse aron makalikay sa responsibilidad sa nahitabong aksidente. Mingaw na siya. Pag abot na to, wala na yung mga tao dito. Naggandak po og interview unta sa mga kuan dito, mga tao. Pero tungod lagi kay kuan na, medyo oras na sa gabi, no? Wala gi nakakita nga kuan. Wala na yung mga witness, possible witness. Ana-ana sa kustodiya sa Agora Police Station ang mong sakyanan. Samtang operator o driver sa mong tanker, dili na kuno magpasaka og kaso tungod minor lang ang damyos diini. Na-recover na sab sa PNP ang mga papeles sa mong kotse ug aduna na sila ngalan sa tag-iya. Pwede mo modul diri sa ato ang police station para makuhaan po na mo og statement o at the same time kuha na po ninyo ang inyong unit. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga dili siya andam nga makipag-alyansa sa bisan unsang partido. Sa karon wala pa sab siya i-endorsong senador alang sa umaabot nga eleksyon. Ari ang report ni Argil Relator. Karong nagsugod na ang pag-alyansa sa mga partido alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sumala ni Vice President Sara Duterte nga mao say chair sa regional political party nga hubong ng pagbabago. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President. Gibutyag ni VP Sara nga duha na lang matud pa sila nga nahibilin sa HNP. Hindi ko alam kung bakit gusto pa nilang makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. Alang sa 2025 midterm elections, wala matud pa i-endorso nga senador ang bises sa karon. Sa ngayon, wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty. Apan! We'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mangampanya. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tulo ka mga individual nga giingong mga estudyante dakpan sa bypass operation nga gihimo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa PDEA Region 9, dakpan ang duha ka criminology students nga pulos 23 anyos nga lalaki ug usa ka 22 anyos nga lalaking social work student nga mga residente sa CI Zamboanga, Sibugay atol sa bypass operation sa usa ka giingong drug den sa Purok Gemelina, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Martes sa hapon.
Samtang dunay nakaikyas nga usa ka kaubanan sa mga dinakpan og padayong ginapangita. Na-recover sa otoridad gikan sa mga dinakpan ang ana sa 20 ka pakete sa gayong shabu nga mitimbang og 10 grams og nagkantidad og 68,000 pesos og ubang drug paraphernalia. Walay pahayag ang mga sospek nga magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nadiskubrihan sa Cagayan de Oro City Regulatory Compliance Board nga pipila ka mga patigayon sa syudad ang nag-operate bisan walay mga business permit. Sa nagpadayon nga surprise inspection sa mga personay sa Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City LGU sa mga patigayon sa syudad, pipila sa mga giadtuan sa RCB ang mga massage spas, restaurant and bars, peryahan ug uban pang patigayon. Dinhi ilang nasuta ang pipila ka mga patigayon nga padayong nag-operate bisan walay business permits. Ang operasyon kabahin matud pa sa ilang regular surprise inspections nga ginahimo sa palibot sa syudad. Dugang sa RCB nga ubay-ubay pa ka mga patigayon ang walay permit, labi na katong mga anaa sa lagyong barangays. Nagpaybang no usabang buhatan sa mga nanag-iya o patigayon nga asikasuhon ang ilang mga business permit aron malikayan ang penalty. Pipila ka adlaw una ang deadline sa voter registration sa Davao City, lakip sa mga midagsa ang mga person with disability o PWD ug senior citizen. Sumala sa COMELEC, prioridad sila nga mga nalakip sa vulnerable sector. Ani ang report ni John D. Esteban. Tanang Filipino nga naa sa edad 18 anyos pataas dunay katungod moboto bisan unsa man ang estado sa kinabuhi. Kini basta rehistrado. Bisan pa nga ikaw dunay kabilinggan o nalakip sa vulnerable sector. Adlaw Miyerkules, sa unang higayon, nakaparehistro na ang 52 anyos nga person with disability nga si Edgar Sabado sa satellite registration sa COMELEC sa dakong mall sa Ecoland sa Davao City alang sa mga residente sa 1st District. Bisan, dili makakita si Edgar na ningkamot yun siya nga maproseso ang papeles aron makarehistro sa tabang sa iyang katrabaho nga si Jovelyn nga maoy migiya kaniya. First time nga muboto si Edgar sa eleksyon sunod tuig. Mas maayo po makaboto tayo para may pakinabang tayo sa gobyerno. Dili man po daso na ilang pagpanamon sa mga, okay man, pero okay mas labagpan sa mga mag-assess. O paspas gito. O paspas man po sila. Priority man sila, di ba? Opo po, priority po sila. Kuyog usab ni Edgar ang uban pang PWD nga katrabaho sa usa ka massage spa. Si Mary Ann Diana nagpabalhin og voting place gikan Barangay Lisada ngadto sa Barangay Balyok. Karon pa daw siya nakahigayon sa pag-asikaso ni ini. Sa mga katulad ko na hindi nakapag-rehistro, kailangan na po kayo magpa-rehistro kasi para po makaboto din. Opo. Adlang Webes sa dakong mall sa Bahada ang registration sa 1st District. Unang gi-accommodate ang 90 anyos nga si Tatay Nonilon Kapuyan. Gigiyahan siya sa ihang anak nga si Nanay Norma. Nagpabalhin og voting place si Tatay Nonilon sa Davao City, gikan sa Mati City, Davao Oriental. Kay dinhin na sila nagpuyo sa syudad. Bato Oriental sa una. Oo, kada boto niya. Kanang dako na mong bayad ang kanang pamasahe. Mao nang kuan, karang mabalhin na lang gid mi diri kay dugay naman pud kaayo mi diri. Karon senior man si Sir Paspas ra. O paspas ra una gani akong papa. Sumala sa COMELEC nga priority nila ang PWD, mga buntis ug senior citizen. Sa Davao City nagpadayon ang satellite registration sa voters registration sa mga mall aron mas kumbinyente ilabi na sa mga vulnerable sector. Pero sa September 30 uhayng adlaw sa rehistro, ipahigayon na kini sa Magsaysay Park. Priority sab sa COMELEC ang mga anaa sa vulnerable sector sa adlaw sa pagboto. Gani tugutan sila nga makasayo og boto sa 2025 midterm elections sugod 5 a.m. hangtod 7 a.m. Ug dunay mga gitagana nga presinto o accessible polling places subay sa nakalatid sa balaod. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Japinoy o Japanese Pinoy band nga Sky Garden ilabyan ang kalipay dihang na-release ang ilang latest single nga Soredemo Kahit Na nga ka-collab si Sparkle artist Jillian Ward ug nahimo sab nga kabahin sa GMA Prime nga Pulang Araw. Ani ang report. Napuno
Puno gayud sa kilig gining eksena sa GMA Prime nga Pulang Araw ug mas mitatak gayud kini sa viewers dihang gitugtog ang latest single sa grupong Sky Garden, ang Soredemo Kahit Na. Sumala sa Japinoy o Japanese Pinoy members sa Sky Garden nga sila Rio, Hiro ug Iwa, ilabihan sab ang ilang kilig dihang nakakolab si sparkle artist Jillian Ward. 愛してるよそれでも僕は君を思うから Well, sobrang talented. Lahat po nasa kanya po. All package na kay Jillian Ward. Released under Alt G Records and GMA Music, ang Soredemo Kahit Na ang ikatulong single sa trio. Una nang na-release sa miaging tuig ang Cocoa ug Enero karong tuiga ang Historia. Cocoa tsaka Historia is based on my love story po. Pero this third single, Soredemo Kahit Na is not my love story po. Kahit sino, merong situation ganto po. Butsab sa trio nga makarelate sa Gen Z listeners, ilabi na ang mensahe ni ini kalabot sa gugma. Kahit anong situation, kahit anong relationship, kahit anong challenges, anong problema, pero our love is sobrang strong. Nagpasample sab ang grupo sa ilang newest single nga available na sa tanang digital streaming platforms. Pag-ibig ng lihim na nakaukit sa talat langit na nanabit. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tabi lang sa mga nangaon, mga kapuso, sensitibo ang mga hulagway sa musunod nga balita. Usa ka patayng lawas sa tao nga nadugta na ang nakaplagan sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Sumala sa kapulisan, nakaplagan sa mga opisyal sa Barangay Baklay sa Tukuran, Zamboanga del Sur ang maong patayng lawas sa tao sa kanal sa kilid sa kalsada sa Purok Agoho sa maong barangay Miyerkules sa hapon. Nani maho na sabdaw kini, busa gilayon nilang gireport sa otoridad. Sa pagsuta sa kapulisan sa patayng lawas, anaa kini sa state of decomposition ug kalabira na ang dakong bahin sa lawas ni ini. Wala pa sa masuta kung lalaki kini o babae. Nagsuot kini og itom nga t-shirt, green jersey pants ug dunay checkered bull cap. Nakahikot sab ang kamot ni ini. Samtang sa laing bahin sa kalsada, duna say mga bukog sa tao ang nakaplagan. Nakikoordinar na ang Tukuran PNP sa SOCO ug Rural Health Unit alang sa dugang investigasyon ug pag-ila sa patayng lawas. Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga ginabantayan sa Luzon o ginganlan kini nga bagyong Julian. Gipaabot nga mas mukusog kini samtang anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Julian ang ikaunom nga bagyo sa par karong bulana. Ulahi kining nasiplatan sa 525 kilometers sidlakan sa Itbayat, Batanes. Halos wala kini naglihok. Hinoon ubos ang tsansa nga muigo kini sa kayutaan. Posibleng magdugay kini sulod sa par hangtod Miyerkules sa sunod semana. Sumala sa forecast track sa Pag-asa. Samtang dunapay usa ka bagyo gawa sa par nga ginamonitor. Ubos ang tsansa nga mosulod kini sa nasod. Hinoon wala sa epekto ang bagyong Julian sa Mindanao og localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soxargen. Dunay kusog nga pag-ulan sa ubang bahin, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Mga kapuso, vamos a celebrar Zamboanga Hermosa Festival 2024 sa Zamboanga City. Kauban ang pipila ka kapuso artists ugma sa gabi September 28.
Todo nagyud ang excitement sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2024 kay makisadya sila kapuso star Sanya Lopez, Jeric Gonzalez, Tom Rodriguez, Prince Clemente, Hannah Priscilas ug Anthony Rosaldo sa Hermosa Opening Salvo. Doon say exciting prizes and surprises ang nagatang sa ato mga kapusong Zamboangueño. Busa tara na ug makisadya sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex sa Zamboanga City ugma September 28 sa alas 6 sa gabi. Manmirahan kita alya mga kapuso. Gipaluka pa sa Mapua Cardinals ang San Sebastian Golden Stags sa NCAA Season 100 Basketball Games kaganina. Wala na nakaatraka pa ang San Sebastian Golden Stags dihang naglabay na og sagunsong puntos ang Mapua Cardinals sa halftime pa lang. Gani sa katapusan sa dula, dako ang biya sa Mapua sa score nga 91-72 aron makuha nila ang ilang ikaupat nga daog. Samtang nagpabiling duha ang daog sa San Sebastian Golden Stags. Nahimong best player of the game si Cyrus Cuenco nga dunay 26 points, 3 rebounds ug 3 assists. Paraing tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 ugma September 28 sa alas 12 sa udto ug 2:30 sa hapon nga makita sa GTV ug Heart of Asia. 2024 third quarter National Simultaneous Earthquake Drill gitsalmutan sa mga Davaoenyo nga gipahigayon sulod sa usa ka universidad sa Davao City. Gihatagan og taas nga grado sa Office of the Civil Defense Region 11 ang mga misalmot sa 2024 third quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga gipahigayon sa University of Mindanao Bolton Campus kagahapon. Sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao kang Carlo Alexi Puerto, Information Officer sa OCD-11 nga base sa assessment 9 out of 10 ang gradong nahatag human ang aktibidad. Tungod na tuman sa tulunghaan, partikular sa mga estudyante ang duck, cover and hold o pag-adto sa evacuation center. Apan giklaro sa opisyal nga adunay pipila ka aspeto nga mamahimo pang palambuon sama sa pag-abli og mas daghang exits aron paspas nga makagawa sa mga estudyante ug uban pang anaa sa eskwelahan. Hingpit na nga milikod sa pwesto ang bagong Regional Director sa Police Regional Office 10, human meritiro, si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. Mihulip isip bagong Regional Director sa Police Regional Office 10, si Police Brigadier General Jason De Guzman, human makabot ni outgoing Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. ang mandatory retirement age. Si Layog nagsilbing hepe sa PRO 10 sulod sa 11 ka bulan. Samtang nagsibisab nga Commander of Cadets sa Philippine National Police Academy si General De Guzman, una ang iyang assignment isip bagong hepe sa Region 10. Dili na sab kuno bag-o ang Region 10 alang kang Police Brigadier General Jason De Guzman tungod nagsilbi sab kini nga Provincial Director sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Pagpadayon sa maong relasyon sa kapulisan ug sa komunidad ang usa sa mga prioridad sa bag-ong opisyal. Mga kapuso, 89 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.